na hindi, may ipa-flash po kami mamaya na slide, no, para dun kung saan pwede nyo pang ipadala yung mga pahabol ninyong mga questions po, no? Sige, pwede naman po kayong mag-raise ng virtual hand po ninyo para makita po namin yung mga questions po ninyo. Sige po. Kung sino na lang po yung nandun sa unahan ng um, tawag nito niya ng ating dito sa list ng mga participants natin, yun na lang po yung unang tatawagin po natin. But for now, ibigay ko po muna kayo sa ating moderator, kay Chris, para po i-facilitate po yung ating open. Sige po, bago po tayo dumako sa ating open forum, so nais lamang po namin magpasalamat syempre kay Sir Mon for the very detailed and clear discussion which provided us with a better understanding of the recently issued DepEd memorandum or department memorandum relevant to the implementation of the ECP system. So ayun po, dako na po tayo agad sa ating open forum para po tuloy-tuloy na rin ano. So basically, ayun po pwede po tayong pumindot ng ating raised hand button. And then ayun po, i-recognize po namin kayo kung sino man po yung mauna na magpindot ng kanilang raise hand button. And then pwede po natin i-unmute ang ating mga microphones para mabanggit po natin ang ating questions o kaya naman po mga recommendations. Ayan, sige po. Kay Ma'am Amelie Binayas, you are recognized po, ma'am. Pwede na po tayo mag-unmute ng ating microphone. Thank you very much, Sir Crisanto. Sir, question lang po regarding, lang po regarding dun po sa budget. Kasi ang pagkakaalam po namin, meron pong binaba sa aming budget for this 2026. Then nag-call na po kami for reclassification. And we have a deadline po sa region this year din po. Pag gumawa pa kami ng PAL, ano po yung salary na gagamitin namin? Kasi kung usually ang ginagawa po namin, ang salary ay based sa current, nilalagay po namin sa PAL. Kung ang approval po niya ay by next year, hindi po ba magkakaroon ng yung budget po ay tataas ulit kung next year po sila ma-approve? Hello sir, kung na-unmute po kayo. Okay. Ma'am, sorry po, Yes, narinig sir. niyo po ako? Wala pala Apo. po akong audio. So ayan ma'am, actually yung question ni ma'am is valid po yun. Baka may mga same questions din po sa ibang HRMOs, no? Kasi pag halimbawa, pinrocess natin na ngayong year, di ba, halimbawa 2026, yung PAL na ilalagay natin doon is syempre yung differential ng current niya and ng reclassified position na po natin niya, 'di ba? Parang 'yun yung kukunin nating differential. Yung PAL kasi is for purposes lang siya ng evaluation ni DBM, no? Pero kung halimbawa yung NOSCA and appointment niya is ma-issue ng January, yung salary adjustment niya is of course yung sa year na po na yon, yung i-base na po natin na differential. Pero kasi yung PAL for purposes of submission lang din siya sa DBM po natin for issuance ng NOSCA. Ay, sige po. So So, kung Cardin, ngayong taon nyo siya ma'am pinrocess, yung ngayong taon din po yung gamitin po natin. O kasi take effect naman yung adjustment ng differential nila once na may NOSCA and may appointment na po sila. So yun pa rin naman po yung masusunod. Kasi may mga cases 'di ba sa previous natin na mga tawag nito niya na mga reclass. Halimbawa ngayon mo pinasa, next year pa yan ma-approve. Minsan nga after a year pa, sobrang tagal. So hindi naman ina-adjust naman natin yung salary nila, salary differential based sa
current na taon and based sa kung kailan nabigyan sila ng appointment, not kung ano yung nakalagay doon sa PAL. Thank you, sir. Sir, isa pa pong question. Kasi Yes, ang ma'am. Opo. pagkakaalam po namin ay bibigyan po kami ng budget allocation Mm. para doon po magbe-base ang aming SDS kung sino po or ilan po ang aming ire-recommend for reclassification to be submitted Correct. sa aming regional. Ngayon, sir, Mm. kung yung binaba po ngayon sa amin na allocation ay based lang po sa 2026 reclassification at ang deadline po ay April this coming April po. And then meron kaming ongoing ngayong 2026 na pinoproseso. Paano po Mm. kaya yung magiging process or basis namin para Ay, sa dapat recommendation gumagalaw to kayo NCR? na. Ilan po Sorry, ma'am. yung kasi sir, ang deadline po namin ay sa June sa region po namin. Ngayon sir, ano po Mm. yung pagpibasean naming budget allocation kung ilan po yung ire-recommend for the classification bago kami magpadala sa NCR, sa region po namin? Mm. Puwede niyo ma'am gamitin kasi parang ano lang naman siya for purposes of projection lang din naman. Puwede niyo ma'am gamitin yung 2026 budget, to identify kung ilan yung i-open ninyong posisyon. Dun niyo lang muna siya i-base para hindi kayo mag-over sa budget po ninyo. Parang yun lang muna yung maging cut po ninyo. Pero kung halimbawa, medyo sosobra yun i-prioritize na lang sila the following year. So gano'n na lang po yung gawin po. Ibangga niyo na lang po muna siya sa 2026 kasi ano naman siya ma'am, basically parang tawag nito niyan, parang yung projected lang din naman yung positions kasi na iaano natin, eh. Kumbaga parang in reality kasi sosobra talaga siya, hindi siya exact. Kaya meron tayong provision na, yung mga maiiwan is ipa-prioritize next year. Kasi, oo, yun ma'am, yun na lang po yung gawin po natin. Tama po ba ako, sir? For example, binabaan po kami ng budget sa division and then ito po ay pwede namin gamitin doon sa mga ongoing naming reclass for 2026. Yes Tapos kung ma'am, as sakali reference po, po. as a reference, kung sakali po na Mm. hindi siya kumasya kasi marami pong applicants, by Mm. 2027, magbababa po ulit ng budget allocation para Mm. po naman yung basis namin kung ilan pa po yung pwede namin i-recommend by 2027. Yung sa natira sa Oo career. ma'am. Okay. Opo, gano'n po yung gawin po natin. So yung ibang mga regions 'no, binababa talaga yung budget as in dina-download po ba talaga ma'am sa inyo? Ako naman po yung magtatanong kung paano po yung process. Binababa po talaga sa inyo, dina-download po or may mga ibang regions kasi na nasa region lang yung budget ta's binibigyan lang nila kung magkano yung allocation, kung yung amount 'no? Sa inyo ma'am? I-check ko po sa aming budget pero nabigyan po kami kasi ng budget allocation ng amount. Okay, Pero ng hindi ko pa amount, po okay. alam kasi kung i-download po sa aming division. Thank you, sir. Oo. Sir, last na lang po. Based po Sige doon ma'am. sa nabanggit niyo po kanina sa scrap and build. Kasi Opo. paano po yung magiging proseso? Meron po ba tayong template na gagamitin para sa scrap and build? Oo, dun Lalo sa po may yung mga wala na sa ECP. yes, oo, correct naman yun. Dun sa may ano ma'am, memo natin, yung release natin na memo, sa process ng conversion meron tayong, sinight doon na sa DBM Citizens Charter yung existing process ng conversion po natin, yung usual na process ng conversion po natin, yun pa rin po yung gagamitin and meron siyang mga list ng documentary requirements din po doon 'no, na kailangan po nating sundin. Hindi naman po natin siya binago. Dun sa memo, sa part ng conversion hindi ko lang masyadong sure kung saang section siya specifically, pero meron po doong naka-mention na legal basis kung saan po ninyo kukunin yung, list ng requirements and then yung proseso po ng, conversion po ng mga positions po natin. Okay. Sige. Thank you very much po. Yun lang, sir. Thank Okay you. ma'am, sige po. Thank you so much din po. Sige sa, next po na nandun sa oo, si Ma'am Nida. Si Ma'am Nida Claudio. Ma'am, sige po, puwede na po kayong open po ng microphone for question. Ma'am Nida? Sige. Since, medyo baka hindi pa
open si ma'am ng mic or baka may struggle siya. Proceed muna tayo, okay lang po doon sa next, si Sir Arnold Vino. Sir Arnold, you are Yes, recognized sir. po. Good afternoon po. Ayan, With good regards afternoon po po. sir, yung department order department memo regarding the timeline for processing of submission of reclassification application for FY 2026. Under Opo. Roman numeral po yun ng 3 and item 3 po. Mm-mm. Ang tanong ko ba, if it's possible, kung may approved NOSCA po sila as early as June 2026, okay lang po ba ang appointment niya is January for the succeeding year? Ngayon sir yung iniiwasan natin na magkaroon ng issuance ng NOSCA and appointment ng beyond April kasi parang ang nangyayari nga sir, although makakasweldo sila ng differential nila ng ngayong taon pag na-appoint sila ng June, halimbawa nabigyan sila ng NOSCA ng June, pero yung the following year kasi hindi sila counted dun sa salary projection. So kaya Yes, ang ina-advise natin sir is November 30 nyo na po i-submit sa DBM po yung reclass application for 2026 kasi and maganda rin siya kasi advantageous din siya sa field kasi medyo mas mabibigyan kayo ng time na mag-process, hindi kayo sobrang gahol kasi alam din naman namin na sobrang dami po talaga ng mga nare-receive ninyong application, so talagang bulto-bulto yan. So parang maganda rin siya na nabibigyan po kayo ng time para mag-focus po sa assessment po hanggang November 30. Both region and division na po yun. okay sir, kasi yung timeline kasi yung subdivision on or before, meaning they could submit until beginning today pag nag-call ang STO. Opo. Tapos yung letter B is not later than November 30 po yung submission. Kaya parang they could submit, the RO could submit upon completion of the evaluation. Kaya po, yun po yung tinatanong ko kasi yun po yung nakalagay na process sa department memo po sir. Kaya po nga inaano ko kung may possible ba na pwedeng iurong yung timeline ng appointment on the succeeding year. Kaya ko po tinatanong kasi yung timeline po nakalagay sa DepEd memo is not later po or on or before. Opo. Ayan. Hello sir, narinig niyo po ako? Yes sir, yes sir. Ayan. Opo. I-submit na lang po natin siya sir ng August po ang submission natin sa region. August 15 po on or before August 15 po. And then si region, i-assess pa naman po nila yan. So kaya ang deadline naman po ng submission nila ay November 30 sa DBM na po. Okay sir, kasi on before ang ano ko naman pwede sila mag-submit as early as now and it could be approved by DBM. Yun lang po yung ano ko kasi based on the timeline given. At yun lang po yung tanong ko kung pwede ako nga kung pwede sa January na po yung approved NOSCA kasi ang tanong ko na susunod sir, just in case there will be an approved NOSCA on December, it is possible po ba na ang inuupuan ng ano po yung just in case na T3 naging T6 na po siya, ano po yung date of appointment niya just in case December po na-approve niyo NOSCA? Oo, yung It is date of still appointment. we can move it to January pa rin po ba, sir? Opo, kaya nga sir, ang gusto sana namin gawin is kausapin din yung DBM CO na kapag nag-submit tayo 'di ba ng November 30 sa kanila, yung issuance ng NOSCA dapat January na kasi parang yung December halos half na lang ng month is yung may pasok kasi yung almost ilang days bakasyon na and holiday na rin kasi yun. So kaya ang gusto sana namin sabihin din sa kanila na hanggang January na sana sila magbigay ng NOSCA kasi para hindi tayo magkaproblema doon sa appointment kasi parang halimbawa kung maaga sila magbibigay ng NOSCA tas yung appointment natin January, so parang meron siyang gap. Although syempre hindi naman agad upon issuance ng NOSCA mabibigyan sila agad ng appointment. Kailangan pa nilang mag-process ng documents 'di ba sa HR bago sila ma-issuehan ng appointment and bago mag-take effect yung salary differential po nila. So kaya
Ayan, sige po, i-workout po natin ito with DBM sa meeting namin na pag nag-submit tayo ng November 30, sana ma-issuehan nila ng NOSCA ng January first week or siguro second week para makapag-issue pa tayo ng appointment ng February, March, no, hanggang April, no. Yun po yung gagawin na lang po natin, sir, para maiwasan na natin yung problema doon sa hindi sila na-i-include sa salary ng the following year kasi malaking problema din siya if ever. Yes, sir. Kakain pa siya Mm. doon sa budget po. Thank you, sir. Oo. Sige, thank you din po, Sir Arnold. And then sa next naman po natin, hindi ko alam kung ano yung pangalan, pero si CSJDM, tapos Lynn. I'm not sure kung paano ko po kayo address, pero you are recognized po. Good afternoon, sir. This is Lynn from City of San Jose del Monte, Bulacan. Opo. Okay. Yes, sir. Sir, meron po akong dalawang query lang po. Yung number one po, sir. Hello, sir. Yes, ma'am. Narinig ko po kayo, ma'am. Okay po. So yung number one, sir, regarding po sa IPCRF, sir, ng mga teachers, nakalagay po kasi, sir, dun sa ating bagong DepEd order, sir, na pwede pong gamitin ni teacher yung previous niya na IPCRF pag nakalib po siya. Okay. Pero sir, yung may instance po kasi, sir, dito sa amin na in between, sir, yung kanyang leave. 24-25, sir, wala siyang IPCRF. 23-24 and 25-26 lang po yung meron. Okay lang ba yun, sir, na i-consider po siya for reclassification nung wala po siyang IPCRF in between po ng year na yon? Yun, ma'am, ano po, study leave ba, ma'am? Tama po, o maternity leave? Maternity leave, sir. Maternity leave, tas nasa gitna. Kasi di ba 3 yung performance Ay. requirement po natin, 3 year. Yes, sir. Yes, sir. Oo, tas nasa gitna yung time na nakalib siya. So basically wala siyang IPCRF nung time na Second yun. So year. pwede naman, ma'am, Yes. opo, na mag-apply po siya. Kahit saan naman dun sa year po na yon na meron siya o nakalib siya, naka-study or maternity leave, pwede naman po niyang i-apply yung nasa section 28 ng DO 34 po natin Yes, sir. sa mga case ng naka-maternity and sa study leave din po. Tapos, ayun, ma'am, depende sir, yung magiging sige, ma'am, kahit sir kayo in po. between po siya, nung 3 years po na yon. What if, sir, hindi niya po na-meet yung required COI and COI po, sir, babalik pa rin po kami, sir, dun sa 22-23 niya na IPCRF? Ganun po ba? Oo. Sige. Ayan. Sige, ma'am. Ayan, para mas mabigyan tayo ng linaw, no. I-refer ko po kayo dito sa aming focal po ng ng PMES po, si Ma'am Liz Carpio. Ayan, hello po, Thank ma'am. you Good po. afternoon po. Good Ayan, dito po afternoon, sa ma'am. yes po, dito po sa case ng ating mga teachers po na may approved official leave of absence, kasama po sila doon sa mga condition po na we allow na isama po nila yung mga deficiencies nila doon sa teacher commitment form, up to 3 indicators po. So pwede po nila, kung halimbawa ang ini-apply nilang position ay requires certain number of performance indicators, pero dahil may leave sila at kulang yung kanilang indicators, pwede po nila i-teacher commitment form po iyon para makapag-apply po sila sa for promotion. So okay po, ma'am. So ibig sabihin, ma'am, the whole IPCRF of 1 year na yun, ma'am, i-consider siya under dun sa commitment form po. Hindi na po namin Okay. kailangan bumalik po pa, ma'am, ng previous years just to comply. Okay po. Ang sa teacher commitment form po kasi natin, ma'am, ay up to 3 indicators lang po. So regardless po yun sa kung ano yung conditions nila doon sa A, B, C, and D. So kung sumobra na po sa 3, hindi na po iyon i-allow sa teacher commitment form kasi up to 3 indicators lang po talaga tayo. Binabalikan Ma'am, ko opo. lang po yung ating policy, ma'am. If may na-mention po Opo. ba tayo na pwedeng i-allow yung previous years nila kasi ang ating po talagang binabanggit ay yung most recent na 3 rating periods po nila.
Yes po ma'am, yun nga po ma'am yung concern po namin ma'am is yung IPCRF po kasi ma'am ni teacher ma'am ng second year ma'am, yun po yung nawawala. So to meet ma'am the required COI-NCOI niya ma'am, since pwede naman natin siya ma'am i-qualify ma'am, kailangan po ba namin bumalik do sa 22-23 na kanyang IPCRF just to meet the required COI-NCOI po since wala po siyang IPCRF ng 24-25. Okay po. Nag-discuss lang po kami ni Sir Mon and confirm naman po namin na meron tayong naisulat sa ating mga na-issue that we allow po for these teachers na may approved official leave, maternity or study leave na balikan po yung previous nilang IPCRF to comply po dun sa indicators na na-miss niya because of the leave of absence, ma'am. Okay, yes ma'am, sige po. Thank you very much po. And next ma'am, may second query lang din po kami ma'am. Regarding din po ma'am sa approve reclass po namin, school head po ma'am last year, since they are one of the priority po. So meron po kaming approve reclass ng school principal po. And then may NOSCA na po siya ng December. And then we give her an advice of appointment ng January. Advice of appointment po. Na-receive naman po niya ma'am yung advice niya. And then until now ma'am, hindi niya po sinasign yung kanyang appointment. And because of this new guidelines po natin ngayon ma'am na po pwede pong mag-transfer or pwede po magpa-reclass ang principal 2 to principal 4. So yun ma'am yung possible na basis niya ma'am kung bakit ma'am nagre-refuse po siya na assign po yung kanyang appointment ma'am as principal 3. Na kumbaga ma'am approve na ma'am, nasa SIPAP na po, may NOSCA na po siya, approve na po siya as principal 3. Nire-refuse niya po to sign the appointment ma'am ngayon and meron po siyang application for principal 4 under vacant position po, and at the same time ma'am, plan niya rin po ma'am magpa-reclass ulit into principal 4. So ano po ma'am yung pwede naming possible na gawin po para po dito? Hello ma'am, ayan sorry po na-mute pala. So narinig niyo na po? Ay wala po eh. Wala po Ayan, kami hello? narinig ma'am na sagot. Opo ma. Yes Ay ito po, sir. pero narinig niyo na po ako ngayon. So bali Yes sir, yes ma'am, sir. kung babalikan ko lang, ayaw niyang pirmahan yung appointment kasi gusto niyang mag-apply to P4. Parang ano ngayon yung Yes. principal, ano po ba yung may appointment na po ngayon ma'am? Principal? Principal 2 to principal 3 po siya sir. Kasi sir sinunod po 2 namin to sir, di ba 3. dati yung Mm, yes sir, mm. sinunod po namin kasi sir dati na yung sa guidelines natin sir, di ba na hanggang principal 3 lang dapat sila magpa-reclass from principal Correct 1 naman and 2 ma'am, up to oo. 3 lang po. So doon kami sir, Mm. yun po yung naging basis po namin kung bakit po sir ang naging principal 3 po siya sir and approve naman pa ang pagiging principal 3 po niya. Pero nung lumabas Yes. na po sir ang kanyang NOSCA and binigyan na po namin siya ng advice, ready na po lahat ng documents, ni-refuse niya po sir yung kanyang appointment sir. So until now sir, hindi po niya pinipirmahan yung kanyang appointment as principal 3. Oo, Which is ganito nasa ma'am SIPAP kasi na po siya sir. correct, oo. Kasi 'pag may NOSCA na ma'am, ina-update na kasi yan na 'di ba 'pag nagpapasa tayo ng PAL sa DBM. So ina-approve na 'pag na-approve 'yun, nabigyan ng NOSCA, ina-update na po nila yung reclassified position po noon. So Yes sir. sa Wala na case sila sir kasi niya, babalikan. Opo. oo, kasi na-reclass na po yung posisyon nila to principal 3. Pero Yes. isolated case kasi siya ma'am. Saang division po kayo ma'am? City of San Jose del Monte sir. City of San Jose del Monte. Kunin na lang ma'am, palagay ng email ninyo diyan sa chat box ma'am kasi medyo ngayon ko lang din siya na-encounter. Titignan muna namin ma'am kung ano yung mga possible legal basis no. Pero ang take din namin pareho naman tayo ma'am, since may NOSCA na kasi reclassified na yung kanyang posisyon which is yung school principal 2 ay mahirap na hindi ko alam kung paano natin siya babawiin sa DBM, 'di ba? Kasi nasa system, nasa SIPAP na siya. Pero baka as initial step, baka pwede niyo pong kausapin si principal no na hindi naman 'yun yung end ng career niya. After a year pwede naman siyang mag-apply ulit ng promotion to SP4 kung gusto niya talagang maging SP4.
So sa ngayon kasi siguro titignan muna natin ma'am kung ano yung possible na um, parang iba pang mga legal basis na pwede nating tingnan dito sa CSC, no, kasi may involvement ng appointment, and then sa DBM po. And then kunin namin ma'am yung email ninyo, lagay niyo po dito sa chat box. Babalikan Yes, po sir. namin kayo kung ano po yung gagawin po natin. Yes, sir. Please po, sir. Kasi sir, hindi din po ano namin, sir, alam kung paano din po namin i-address po yung concern ng teacher. Oo. Though nagbigay na po kami, sir, ng letter sa kanya, sir, asking na mag-sign po siya ng appointment po niya within particular period po. Kasi sir, January o February pa, sir, ang kanyang appointment date eh. Ang date actually niya, sir, is date of the NOSCA. Pero sir, ang process po namin is first week, sir, ng February is available na po for sign yung kanyang appointment. But Sige, unfortunately ma'am. po, siya na lang po yung hindi nakakapirma. Ako, sige. Opo. Magko-consult din ako ma'am sa DBM dito ha. Babalikan ko kayo para sure po yung sagot kasi medyo crucial po yung case niya. Baka kasi ang iniisip ko kung pipilitin natin siya, baka may ma-violate naman tayo na CSE rules on appointment. So titingnan po muna natin ha. I-check po natin yan. Okay, Pero yes. maraming salamat ma'am sa heads up po ninyo. Okay, sir. Thank you Thank you po very doon. much po. Okay po. Sige Thank you, ma'am. sir. Okay po. Mm-mm. Sige, next po natin si Ma'am Arlene Mungaya. Good afternoon po, sir. Ayan, sige po. Hello? Good afternoon, Ma'am Arlene. Yes, Naririnig sir. po namin kayo. Apo. Yes, sir. Sir, tatanong ko lang po, sir, yung practice po namin before is, bali, i-retitle po yung ng HT, tapos yung SNED, at saka yung SPET, tsaka pa po sila makapa-reclass. Same din po ba, sir, sa guidelines po ngayon? Oo, actually dun sa bagong guidelines po natin, ma'am, kinlarify na po natin kung ano yung order, kung paano siya um, yung sa memo natin, nilagyan natin siya doon ng provision na kung ano yung mauuna, kung retitling ba or reclassification. Sa section 33 kasi natin, priority natin sila for promotion through reclassification or natural vacancy sa positions na commensurate po sa kanilang qualifications. So yung retitling is mag-a-apply siya in case na si incumbent SNET or SST ay hindi qualified pa sa mas matataas po na posisyon. So yun po yung nakalagay sa section 33. Kumbaga parang halimbawa, hindi pa siya qualified maging T5, T6, no, pwedeng i-retitle muna natin siya to T4 until such time na maging qualified na siya, then tsaka siya mag-apply ng promotion through reclassification. Pero kung ano po yung, kung ang tanong po ninyo is kung ano yung sequence o yung mauuna po doon sa retitling and reclass, mauuna po yung reclass kung qualified sila. Pero kung hindi, tsaka lang po natin sila i-retitle po to equivalent possession po. Nandun din po yan sa memo po natin, ma'am, Okay. dun sa may retitling and reclass ng SNEP po natin. Sige. Thank you po, sir. Okay, ma'am. Sige, next po natin si ito pong Luzdo, SHS. So sige po, your acknowledge po. Good afternoon po. Yes po, good afternoon, sir. May tanong lang po about dun sa sir. P1 po siya. Nag-apply po siya for P4 pero wala pa P1 po to siyang P4. wala pa po siyang 1 year sa position niya. Mm. Pero sa QS po is qualified naman po siya sa lahat ng ng category. Paano po 'yun, sir? Oo, yan yung kung qualified siya sa QS, yes, qualified talaga siya sa posisyon. Pero meron kasi tayong requirement na performance, 'di ba, na one complete performance cycle sa current posisyon. So, Yes po. yun doon siya medyo sasabit. Pwedeng Mm. qualified siya sa QS, pero did not meet yung nakalagay sa kanyang performance. Or kung pwede nga dapat, sir, upon submission, 'di ba, meron tayong CAB, yung chine-check natin yung checklist ng requirements. So dapat doon pa lang na-i-screen na natin kung meron siyang 1 year complete performance cycle aside doon sa mga requirements, no. Kailangan na rin natin tignan yung performance na sinubmit niya. Tsaka yung PDS kung kailan siya huling na-promote para doon pa lang ma-exclude na natin sila sa pool of applicants kasi hindi na dapat sila mag-undergo ng initial evaluation kasi in the first place hindi pa talaga nila na-meet yung requirement po ng posisyon na a-applyan po nila kasi nga kaka-promote lang din po nila. Naka-promote lang po. Opo. And then i-clarify ko na lang din na yung coverage ng one complete performance cycle. Marami po kasing Yes po.
nalilito po dito kung ano ba yung kino-consider natin na one complete performance cycle. Ito ba ay 1 year sa current position? Halimbawa, na-appoint ako ng June 12. So next year, June 12, 1 year complete performance cycle na po ba siya? So hindi po, sa current position kasi siya naka-base. So kung halimbawa sa cycle ng sa teacher, ang cycle nila nag-i-start siya sa phase 1, no? Sa PMS cycle po natin. So from phase 1 to phase 4, dapat complete niya yon para meron siyang 1 year complete performance cycle. Hindi siya reckoned on the date of appointment, kundi reckoned siya sa date ng cycle. Okay, so ng current position po niya. So yun po yung kinaiba nila kasi maraming teachers ang inaaway yung mga HRMOs natin dahil po dyan. Pero yun po, ang susundin natin na cycle is yung completion ng phase 1 to phase 4 po. Not yung completion ng year sa current position po niya. Yes po, Ayun sir. Copy po. So performance Sige. cycle po yung yung pagbe-basean po, hindi po years of service. Yes, oo ma'am. Hindi po years of service. Cycle po ng performance yung titignan po natin for purposes of meeting the 1 year complete performance cycle po. Okay po. Copy po. Okay. Thank you. Sige. Thank you po, sir. Next naman po natin si Ma'am Graciela. Ayan, may favorite HRMO from Quezon, ma'am. Hello po. Hello po, sir. Good afternoon po. Apo, ma'am. Hello po. Sir, clarification lang po dun sa submission ng Mm. old guidelines para Opo. dun sa April 2. Does the term unsubmitted reclassification to DBM po refers dun sa lahat ng submitted applications po as long as may submitted application si teacher, which is submitted din naman po yun sa RO. Included din po sila dun sa data or dun sa count na dineclare po namin dun sa appeal sa DBM, sir. Oo. Yung sa unsubmitted request, ma'am, yung pinresent ko kanina na yung nasa 5,335, to be exact po, no? Kung ilan po yung number ng nasa 4A, specifically kung ilan yung sa division nyo, yun lang ma'am yung i-process po ninyo. Kung ano yung sinabit po ninyo sa 4A nung time na nagpa-process po tayo ng submission, yun lang po yung ipaprocess po ninyo. Strictly doon lang po sa limited. Apo, sir. Mhm. Apo, sige po. Kasi po ang clarification pa rin po namin kasi parang dalawang set po ba, sir, yung pending na yun. May approved ERF and then yung another set ay submitted po pero wala pong approved ERF pa. Kasi Oo, doon nga po ang nag-start na yung ano natin, pending. ma'am, is approved ERF na po dapat yun, ma'am, na nasa region. Kasi ang assumption natin ng time na yun is ready for submission na siya sa DBM. So kung nasa RO level na po siya, sir, at wala pong approved ERF, meaning po hindi na po ito mapapasama doon sa isa-submit sa DBM kahit kasama po siya doon sa count na dineclare po Kasama siya dun sa namin. count, ma'am. Opo, Kung kasama yes siya po. dun sa count, ma'am, i-approve na po nila agad yun, ma'am. Pero baka ang iniisip ko lang kasi yung mga parang late na submit. Pero kung kasama siya dun sa count at na-declare nyo siya doon sa kinolek namin na data, pwede po. Mhm. Okay Mhm. po, sige sir, noted po. So, Sir, instruct na lang another, yung RO na i-process na yung approval nun na based sa deadline po Okay, sir. ng DBM RO para maihabol po. Since nasa Okay list po, po sige. yun. Mhm. Yes po, thank you po. Sir, Sige, another ma'am. clarification lang din po. When it comes po dun sa preparation ng PAL, ano po Mm. ba yung i-consider namin dun sa start nung count ng monthly differential period? Yun po ba yung time nung pine-prepare namin siya dito sa SDO level? Since yun po kasi yung Mm. medyo madaming adjustment namin last year. So kung kailan po yung preparation namin dito sa SDO level, pwedeng yun yung start po na, yung start nung differential na ide-declare po namin Mm. Oo, kasi dun ma'am sa hindi pa PAL po. naman kasi mahirap siyang ilagay yung exact I-assume kasi po hindi naman natin kung alam kung kailan nga po. lalabas yung NOSCA, kung kailan yung appointment. So parang for purposes of budget projection lang din naman yung purpose ng PAL kung hindi tayo mag-exceed or kulang pa yung budget natin. So yun yung purpose naman talaga niya. Pero yung payment naman ng differential is magte-take effect siya upon appointment, 'di ba? So kung magkano Opo. na yung rate nun, yun na yung adjusted. Hindi naman natin susundin yung kung magkano yung naka-declare sa PAL, kundi Okay, sir. yung
after appointment na niya. Yun yung differential So, na kumbaga po, hindi naman, sir, gagamitin. siya ganun ka big deal. Ano po, if ever, halimbawa, mabago yung month na na-submit siya sa DBM, hindi Oo, na naman ma'am. po Kasi siya big deal para i-correct pa po namin yung PAL. Tama po ba, sir? oo, ma'am. Pero depende sa DBM ninyo kung i-require nila. Kasi di ba check naman nila yun, ma'am. So Opo, baka opo. mamaya may mga DBM na nagre-require na ipa-update yung computation. So Okay yun, po. ma'am. Pero kung purposes na nasa division pa, tas i-assume nyo na, mahirap kasi yun, ma'am. Kung Yun nga po, sir. assumption lang siya nang wala tayong assurance. Pero abangan na lang natin kung rectify ni DBM yung coverage niya, edi yun, Okay po. sundin na lang po natin yung Okay, nila, sir. Sige, sir. Thank you recommendation. po. Thank you Thank so you, Ma'am much po. Graciela. Okay po. Sige, next po natin si DepEd RO8 Finance. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, Sige naririnig po. Good ako, sir. afternoon po. Yes po, opo. Sir, yung clarification lang is more on the budget side. Sir, for purposes of controlling po yung application natin for reclassification for this year, meaning Opo. 2026, I understand po, based on the guidelines, it requires po yung certification of availability of funds. Yes, Yung opo. tanong ko lang po dun sa certification of availability of funds, which will be issued by the finance, does it pertains po to the current fiscal year budget or to the ensuing budget year or yung upcoming fiscal year's budget? Yung current po, yung basis po natin, sir, na budget po kapag mag-i-issue tayo ng certificate sa kanila. So kung halimbawa si RO ng HR, no, makipag-coordinate po sa kanila sila sa inyo. Kung ano po yung current na budget, yun po yung titignan ninyo na kung magkano pa yung natitira sa allocated po sa kanila na fund. But sir, based on your discussion earlier, you mentioned that for this year's 2026 reclassification, most probably yung i-endorse ni RO ng mga request for reclassification na galing sa SDA will be on the month of November of this year. Yes. At Opo. sabi mo po nga, you were hoping na issuean ito ng MOSCO ng DBM by January the following year. So that hindi tayo magka-issue ng budget. So that's basically, sir, na yung ipa-process nating reclassification this year is yung budget requirement niya is 2027. 2027. Yes, oo, correct At yung naman, sir. nire-require yung certification is certification of this year, which yung PS po kasi natin, yung validity ng funds is good for 1 year lang. So parang mismatch po na yung hinihingi yung certification from the finance is versus dun sa pinapa-certify yung availability na funds, which is technically wala pa namang available funds for those na i-reclass next year. Yung proposal ko, sir, would it be possible na, sir, na can we just issue an allocation based on the net level ng succeeding year? Kasi, sir, yung net level usually lumalabas, sir, sometime July or August. So pwede bang instead of certification, maglabas na lang si RO ng allocation based on the net level ng for 2027? Oo. As basis Sige. for controlling kung ilan yung i-endorse ni RO or ilan yung isasubmit ni SDO to RO at ilan yung i-endorse ni RO to DBM for issuance of NOSCAP. Can we, Correct. pwede bang ganun, sir? Oo, sige, sir. Actually, maganda yung suggestion niyo, sir, no. Gets ko naman po kasi finance and budget perspective siya. Siguro, sir, i-hold namin ito pero allow us to consult muna sa budget din po namin dito and sa mga heads po namin kung paano yung magiging arrangement niya. Tapos, isesend na lang din po namin, sir, sa email. And then, sige po, hingi na lang kami, sir, ng email ninyo dito sa chat box. Kukunin po namin para mabalikan po namin kayo after namin ma-consult po itong concerns on timeline po para sa mga budget officers po natin para Okay. malinaw din po yung dun sa timeline. Thank you dun, sir, Yeah. sa suggestion and sa Yes po. recommendation po ninyo. Yes po. Thank you, sir. Thank you. Yes, opo. Sige, sige, last
ano na lang po participants, since sobra-sobra na po tayo ng 30 minutes, baka po may mga uuwi na po sa inyo. Sige po, si Ma'am Menchi po. Yan, ang aming NTWG. Ma'am Menchi, hello po. Yes po, good afternoon po, sir. Yes, ma'am. Okay po. Opo. Opo. Thank you, sir. Good afternoon po sa lahat. Ang tanong ko lang po, medyo maano pala ako doon kasi si sir kanina po na huli nagtanong. Kasi sa inyo po, sa kanya po may email yung sagot. Baka pwede pong ma-email sa amin o mabigyan din kami ng magiging kasagutan po doon sa huling nagtanong, sir. Kasi Oo. para alam din po ng aming mga budget officers Sige, po. ma'am. Actually, Opo. ma'am, sa ways forward naman, i-announce namin na maglalabas din kami ng FAQs po dito sa tawag nito niyan sa memo natin, para at least aside sa orientation, sa slides, and sa recording po nito, meron pa po kayong mga additional reference and guidelines po. Basically, yung mga questions na tinanong po ninyo, ika-capture po natin yan doon. Opo. Kasama rin po yung kay sir, yung clarifications po niya. Pero isa-separate lang din namin sa kanila ng communication as promised, dahil hinold namin yung tanong niya dito. Ayun po. Tapos ito na po ako sa inquiry ko po, sir. Kasi kanina po nabanggit nyo, yung for this year na amin pong i-endorse for reclassification sa region po is most probably mabigyan siya ng NOSCA by January na at ma-appoint by January na, no? Kasi Yes, ang oo, ma'am. po, para po hindi magkaroon sa budget, sir. Pero meron po kasi kaming budget sa SDO Pasig for reclassification with a certain amount po. Na ang mangyayari po nun, sir, kung ano po yung na-reclass namin, ilan yung na-reclass namin last year, noong 2025, doon mako-cover yung sa 2026 namin na budget. Yes, Wala kakainin niya kami yun, ma'am. Oo po, kasi wala siyang budget. Pero paano yun, sir? Kasi wala naman po din kaming pending ng 2025 kasi ang inopen lang po namin last year is yung retirable na priority. Wala po kaming ibang inopen na position, and then at the same time, wala rin naman din kaming pending na mga reclass na using the old guidelines. So, does it mean po ba na kung halimbawa ang aming budget ay nasa 2.9 million. Tapos yung na-cover, ilan lang naman din po yung na-reclass namin ng 2025. Halimbawa, let's say, 3, ang mako-cover lang for this year less than 2.9 million. So, ibig sabihin, sa iba na po mapupunta yung budget namin. Kasi wala naman kaming pending, wala sa iba na siya mapupunta. Oo. Nag-call na ba kayo, ma'am, ng reclass application ngayong 2026? Yes po, nag-call na po kami ng reclass Nasa ang ngayong stage na 2026. kayo, ma'am? Ongoing po yung aming COI for the Nasa comparative na application. kayo. Nasa COI pa Sige, lang ma'am. kami, pero dahil po magbabakasyon na, so medyo mapuputol po kami dahil uninterrupted po yung kanilang vacation ng mga teachers. So by June na po ulit, or actually May yung kanilang NCOI, yung mga ganun po. So the timeline po namin, most probably masasubmit po namin yung aming endorsement for reclassification po July po. So hindi na Sige, siya ma'am. aabot talaga sa April 30. Oo, kasi ako ang iniisip ko nga kung kayang habulin ng April 28, yung ngayong taon, para hindi kayo magkaproblema sa salary nila. So baka naman sobrang gahol na gahol din kayo, ma'am, sa preparation yan kung hahabulin. Hindi talaga Pero kami. basically kasi, ma'am, kung ipilit natin siya ng halimbawa ma-appoint yan o mabigyan ng NOSCA ng beyond April, magki-create siya ng another problem din po sa atin. Pero sige, ma'am, medyo crucial kasi iba rin yung case ninyo, kasi karamihan kasi may backlogs, pero baka mayroon ding mga ganun kung paano yung magiging arrangement natin. Pero I think, ayan, si Ma'am Cecil, meron din siyang supplemental information or response po dun sa questions nyo, ma'am. Okay. Sige po, thank you po. Hindi naman supplemental naman, but thank you. Pero in essence, we are seeing possible two things for 2025, no? For regions na may budget deficit, definitely hindi sila magkukol No, pero for Pwede. regions, you have funds. Pwede, pero for polling. Pwede, hindi, I mean, hindi na sila magkukol for this year. Ay, magkukol sila this year, pero next year na yung processing. For polling. Pero yung mga SDO and ROs na hindi pa sila nag-exceed with the current budget, meaning hindi na kinain
yung budget. Kasi we've seen, tama mo, no? We've seen SDOs na may mga extra funds pa. Then ito yung i-reconcile natin. So, we'll get back to the SDOs, we'll get back to you guys. So, ano yung possible to scenario? So, baka possible nga na facilitate pa rin ito this year. And then yung hindi makikater, yun yung itatawid natin for next fiscal year. Meaning, isasubmit pa din nila Ng April. ng, tingnan natin. Yeah. Pero for now, Ma'am-Mench, ipapark muna natin yung concern ninyo. And then, we'll get back to you. Need lang namin, i-clarify lang din namin further. Since may coordination meeting kami with DBM, this upcoming, bago mag-Holy Week. March 30. Bago mag-Holy Week. And then, rest assured po na i-inform po namin kayo. Ano po? Sige po, ma'am. Thank you po. Last question na po, ma'am Ses and sir. Kasi meron po kasing na nakarating sa amin na parang medyo information na hindi po namin alam kung gaano katotoo, no. Yung budget po for this year na 2026 for the classification is for reclassification lang po ng one salary grade higher. Hindi po. Ay, wait Hindi lang. po. Ayan, Kasi Ma'am medyo- Mench, yung Opo. ano po, yung sa proposal kasi natin kapag nagpo-propose tayo sa NEP tsaka sa GAA, ang pinoproject lang natin kasi is 1SG kasi hindi pa naman natin basically alam kung sino yung mag-a-apply, up to anong posisyon sila mapopromote. So kaya ang assumption natin at projection is to 1SG. Pero once na binaba na po yung budget po sa inyo is magpa-follow na po tayo doon sa maximum allowable na talon po. Yung 1SG kasi is for purposes of ano lang siya, parang budget projection and budget request natin sa DBM kasi hindi naman natin doon mare-request sa DBM na ito yung mga mapopromote to SG ganito kasi hindi naman natin alam kasi ang reclass ay by intent siya, 'di ba? And hindi naman natin alam kung anong posisyon yung a-applyan niya. So kaya parang yung 1SG na ano na yon na kung saan man po galing is for purposes of projection siya. Pero sa implementation na po talaga is yung maximum allowable po yung masusunod, ma'am, sa DO24. Okay, sige po. Thank you very much po, sir and ma'am Cecil. Salamat po. Thank you po. Okay, sige po. Since medyo 4:13 na din po, don't worry po, maglalabas po kami ng FAQs on this. Pero may ipa-flash po kami mamaya na email. Please, yung mga naka-raise hand po na nandyan pa na hindi na matatawag, please send us your questions po. And then i-include po namin siya sa FAQs namin na isi-send po namin at ipapublish po namin para po sa inyong lahat. Regarding po dito sa memo tsaka sa open forum po natin ha. Para hindi naman po masayang kasi baka pag i-accommodate natin abutin po tayo ng 6:00. So ayan po, sige po sa ways forward natin, ibibigay na po namin ulit yung floor sa aming chief, the one and only Ma'am Cecil Anyayahan. Ma'am Cecil? Ayan, thank you very much, Mon, and for that comprehensive explanation up to FAQs. Alam po namin na marami-rami po talaga yung questions, no? And we welcome that one po, no? However, due to the limited time that we've got, as mentioned by Mon, pwede po kayo mag-email or nagbibigay po kami ng link dito sa ating meeting link wherein you can type your questions and then asynchronously, we will try to respond po to all of your questions. We also appreciate po, no, the suggestions that we've got, especially the one from finance. Those are the things po that we really value as well as, you know, better operationalization at the field. And those insights can help us improve better yung ating mga process. And this, thank you for staying with us for the past 2.5 hours. So we thank you enough po for staying with our team. So rest assured po mga ma'am and sir that mga questions po we'll try to be responsive as we can. So second, we'd like to thank of course our team po, no, headed by Mon. Sana po yung buong team assisted by Chris and Pat.
And then yung amin po mga focal also RPDOs from the PIMES, no, which is and then recruitment selection unit. So maraming salamat for being such a hands-on focal po about this matter. Going back to what I said during my opening program, alam po namin na hindi po madali itong first year of implementation ng ECP. We're on our second year. Hopefully on our third year, this will be like smooth and this will be like a better process and a better understanding sa atin. I have 2 appeals lang for each and every one, lalong-lalo na po sa ating mga HRMOs. So kindly read po yung ating guidelines kasi may na-notice po ako na may mga questions po na nasa guidelines natin. So I know you are preoccupied but find some time po to finally read our guidelines as baka po masagot na po yung burning questions din po ninyo. Second is that the patience that you've got for all of this process, including the hard work that you put in. Ayan, so walang katumbas na halaga po. And recognizing din po yung mga issues and concerns that you've got as to additional manpower, request po for reclass also the HRMO and all other things. But rest assured po that the BHROD is working on how we can, strengthen our HR units and even the whole SDO together with our partner po yung OED, yung Org Effectiveness Division. So hopefully, we'll be bringing more good news to you this year as we work on a lot of things, lalong-lalo na po sa SDO level. So with that, maraming salamat at magandang hapon po sa lahat at ingat sa pag-uwi natin po sa kanya-kanyang mga bahay. So thank you and good afternoon. Ayan, maraming salamat po Ma'am Ces for the ways forward. So before we formally end our program, bagaman tayo po ay nag-overtime na wag po natin kaliligtaang magsagot po sa ating eval form na makatutulong din po upang mag-gather ang inyong mga inputs at mas ma-improve pa po ang mga susunod nating programa. So ayan po yung QR code, maaari po ninyong scan na nakapresent po sa ating screen ang QR code ng ating eval form.